your arms and carried me away. You held me close, now I'm free, free to serve you, Lord. I'm forgiven of my sins. I will lift my eyes to you. I surrender my whole life. I'm alive because of you. I was lost, but now I'm found. When I pray and cry to you, kneel before your throne. When we go our separate ways, you call me back again. I'm forgiven of my sins. I will Kaya kapag tayo po ay nakatayo sa harapan ng Lord, naku, habag lang po yan ng Panginoon. Kami, habag din ng Panginoon, kaya kami nandirito. Amen? For the Lord is gracious and merciful. Oh, great His kindness and good to all. And the Lord is righteous in all His ways. Bless the Lord and give Him praise. With our hearts said, Pag tayo po baptized ng Holy Ghost, titiyakin ko po sa inyo, tagumpay tayo sa lahat ng laban natin. Not because of who you are, not because of what you are, but because of what you have. Huwag kayong mag-alala, kahit anong mangyari, huwag kayong matakot. Why? You have the Holy Ghost. Kaya nga napakaganda na lahat tayo, involved tayo sa ating face-to-face service. Sama-sama tayo doon, nagpupuri, nag-aaral, nagkakaisa tayo doon, at talagang yung lakas ng bawat isa ay kumakalat, lahat tayo doon, nandun ang Espiritu ng Diyos. Mas maganda talaga, walang nakakapuka, walang nakakahadlang, walang nakakasagabal sa ating concentration. Kung paano daw ang ulan ay nagbibigay ng tubig para magbigay ng binhi sa mga nagtatanim at pagkain para sa kakain. Gayon din daw ang salita niya. Hindi mawawala ng kabuluhan at mangyayari kung ano ang gusto niya at pagpapalain sa mga bagay na pinadalahan niya ng kanyang salita. Kaya't lahat tayo ay dun umasa sa katapatan niya, sa kanyang salita na pag sinabi niya ay siguradong mangyayari. Napakabuti po ng Diyos. Tayo po'y iniligtas niya po through His amazing grace, at hindi lang po yan, inilagay niya po tayo inside the church, which is the house of God. At sa loob po ng church, there are blessings, andun ang protection ng ating Panginoon, ang provision, ang kapayapaan, ang kapangyarihan ng Diyos.
Being salt, Paul countered fear. Being light, Paul countered bad reality. You know, storms of financial losses and storms that will push your business to bankruptcy is no easy storm. Mind you. Natatakot ka rin pero kailangan mong sabihin. Alam nyo bakit? Pag sinasabi mo siya, naririnig ng tenga mo siya. Pag naririnig ng tenga mo, bumababa siya sa isip mo, puso mo, hanggang na-envelope yung buong pagkatao mo. Nung sinasabi mo, no, the Lord will rescue me. The Lord will show up one day. The Lord will deliver me out of this trouble. Ang sabi, if I obey the voice of the Lord, this will follow me. I will be blessed when I come in, blessed when I go out, blessed in the city, blessed in the country. The Lord will open up the good treasures in heaven and bless the work of my hands. I will be head and not tail. I will always be at the top and not bottom. Pag sinasabi mo yan, kahit natatakot ka! Amen. Purihin po ang ating Diyos. Magandang araw po sa inyong lahat. Kasama po natin ang mga brethren natin na nasa center stage ng Star Mall. At sa lahat po ng mga kapatiran natin na nasa Luzon, Visayas, Mindanao. At sa mga international satellite churches natin. Ganon din po sa inyong lahat na nakatune in din po at makikisang maghandog sa ating Diyos na buhay para po sa pagsamba, pasasalamat at sa pakikinig sa kanyang dakilang kalooban. Welcome po sa friends again ng Jesus Christ. To God be the glory. Amen. Praise God. Tunay nga po na talagang nakakataba po ng puso na makita ko po kayong lahat na nagsusumigasig maglingkod sa ating Panginoon. Yan po talaga ang dapat na makita ng Diyos sa atin. Alam ko po na hindi naman po basta-basta ang pagpunta po sa harapan ng Lord. Maraming mga trials yan, maraming mga hadlang. Pero sa kabila ng mga hadlang na yan, nandito pa rin tayo at handang magpuri sa ating Panginoon. Amen. Praise God. Purihin po ang ating Diyos. Bago po tayo sumunong, magbasa po muna tayo ng ilang talata sa Biblia. Psalms 48 verses 9 to 12. We have thought, O God, on your loving kindness in the midst of your temple. According to your name, O God, so is your praise to the ends of the earth. Your right hand is full of righteousness. Let Mount Zion rejoice. Let the daughters of Judah be glad because of your judgment. Walk about Zion and go all around her and count her towers. Purihin po ang ating Diyos. Sometimes hindi po natin maalis talaga na mailagay po tayo sa ilalim. Amen. Kuminsan po makikita natin ang buhay natin ang punong-puno ng pagkatalo. Talo dito, talo dun, bigo dito, bigo doon. Napakarami po natin trials. Pero alam mo, kung alam po ninyo kung ano po talaga ang nangyayari sa buhay natin, hindi po tayo pinapabayaan ng Diyos. Nakatingin lang ang Panginoon sa atin. At tinitignan ng ating Panginoon kung paano mo dadalhin ang mga trials na yan sa buhay. Mawawalan ka ba ng pag-asa sa nangyayari sa buhay mo? Siyempre hindi. Dahil ang sabi nga, huwag ka mawalan ng pag-asa. Kaya nakita natin ngayon, nagsasaya po ang buong Pilipinas. Dahil bakit? Yung ating gilas daw na masyadong talunan. Biglang pinagwagi ng Panginoon. Amen. Sampalakpak naman po. Ako po, hindi ako mahilig sa basketball. Pero nung narinig ko yung nangyari, natalong-talo yung ating tapos biglang pinanalo ng Lord. Sabi ko, yay! Talaga ang Diyos talaga. Kahit na duhaging-duhagi ka na, pag naawa sa ni Lord, ibabangon ka ng Panginoon. Karangalan ang bibigay sa'yo. Amen. Kaya sabi mo sa katabi mo, huwag ka nang malungkot.
Ganyan lang talaga yan, ibabangon ka rin ng ating Diyos. Amen. Praise God. Isang napakagandang example ng ating Panginoon, di ba? Sobrang duhagi siya, pinagsusuntok, pinagdudurhan, di ba? Pero tinan mo, pagkatapos ng trials niya, pinakamataas na pangalan ang binigay ng Lord sa kanya. Pangalan na merong authority magpalayas ng anumang demonyo. Kaya pag hawak mo yung pangalan ni Kristo, pag si pangalan ni Kristo ang ginamit mo sa ating Ama sa Langit, hindi nakakatanggi ang kabaitan ng ating Diyos. Kasi ginamit mo ang pangalan niya. Bakit? Katakatakot na pagdurusang dinanas niya, pero hindi siya give up. Hindi bumigay ang kanyang pananampalataya. Dire-diretso siya sa gusto ng Lord sa kanya. Kaya nga tayo naligtas. Dahil meron tayong Diyos na kung saan inakibat niya, pinagtagumpayan niya ang hirap para lang tayo mapatawad sa ating mga kasalanan. Kaya kahit na anong laki ng problema, kunin natin, lagay natin sa paanan natin. Sabi mo, bahala na si Lord. Yuko natin ating mga ulo, let us pray. Dakilang Ama, maraming salamat po. Alam po namin na hindi po bastang mabuhay sa mundo. Marami po mga kabiguan ang dumarating, bigo dito, bigo dun, lungkot dito, lungkot dun. Pero minsan pa nangusap ka sa amin, Lord. Pinakita mo sa amin na hindi ka dapat mawala ng pag-asa dahil pag ikaw ang kumilos, tiyak na ibibigay mo ang magandang kahatulan sa amin. Kaya Ama, sino man, O Diyos, ang may daladalang kabiguan, sa pagkakataon na ito na kayo po ay sasamba sa inyo. Tulungan mo po, Lord, na alisin namin anuman ang worries, anuman ang takot namin sa aming mga buhay. Walang takot namin na harapin anumang problema, sapagkat nagtitiwala kami na kayo ang magbibigay ng tamang katwiran at tamang kahatulan. Nakikita namin ang mga gawa mo. Kaya Ama, sa pagkakataon na ito, hinihiling po namin na iunat mo yung mapagpalang kamay sa lahat ng mga anak mong nandirito. Gawin mo po kami pagpapala sa inyo harapan. Napakarami pa po namin mga kapatiran nandoon sa kanilang mga tahanan. Abutin mo rin po sila. Hinihiling namin ang iyong anointing mo sa amin lahat. Buksan mo ang aming mga isip, buksan mo ang aming mga mata, buksan mo ang aming mga pandinig, ang aming mga puso, upang ang lahat ng mga bagay na ibibigay mo sa amin ngayon, ang pagkain ng salita ng buhay, ay tanggapin po namin. Double portion ng anointing ang pagkaloob mo sa aming beloved Bishop. Nagtitiwala po kami na panibagong taas ng pananampalataya ang tatanggapin namin sa iyo. Sa iyo po lahat ng kapurihan. In Jesus' name we pray. And everybody say, Amen! Amen! Praise Jesus! Napakasaya pong mabuhay sa mundong ito. Na alam natin kasama natin ang nag-iisang Diyos. Ang ating nag-iisang po. Come on, church! Shout out praises!
Have you heard of the one called Savior? Have you heard of His perfect love? Have you heard of the one in heaven? Have you heard that we give His Son? 'Cause I have found His love. I believe in the Son. Show me your way. Hey! Sing, I believe. I believe in the one called Savior. I believe He's the risen one. I believe that I live forever. I believe that a King will come. 'Cause I have found His love. I believe in the Son. Show me your way. Jesus, you are my best friend. You will always be. Nothing will ever change that. Jesus, you are my best friend. You will always be. Nothing will ever change that. Thank you, Jesus. I will pray. Church, sing, I believe. I believe in the one called Savior. I believe He's the risen one. I believe that I live forever. I believe that a King will come. 'Cause I have found His love. I believe in the Son. Show me your way. Jesus, you are my best friend. You will always be. Nothing will ever change that. Jesus, you are my best friend. You will always be. Nothing will ever change that. Jesus, you are my best friend. You will always be. Nothing will ever change that. Jesus, you are my best friend. You will always be. Nothing will ever change that. Come on, church, clap your hands. Oh, Lord, in you we run. Oh, I will pray. Sing nothing, church. Nothing will ever change that. Nothing will ever change that. Nothing will ever change that. Oh, I will pray, Lord. Nothing will ever change that. Nothing will ever change that. Nothing will ever change that. You church sing, Jesus. Jesus, you are my best friend. You will always be. Nothing will ever change that. Jesus, you are my best friend. You will always be. Nothing will ever change that. Jesus, you are my best friend. You will always be. Nothing will ever change that. Jesus, you are my best friend. You will always be. Nothing will ever change that. Jesus, you are my best friend. You will always be. Nothing will ever change that. Jesus, you are my best friend. You will always be. Nothing will ever change. Oh, Jesus, we run to you, Lord. I Alam naman po natin na pumunta po tayo dito, punong-puno talaga ng problema. Kaya kanina pa lang sa exhortation po ni Pastores, sinasabi talagang talunan na tayo, no? Pero tinutulungan pa rin tayo ng Panginoon. Alam natin, kaya tayo pumupunta dito dahil naghahanap tayo ng kalakasan. At sa lahat po na nagmamahal, sa lahat po na nagtitiwala sa ating Panginoon, ang pagmamahal po ng Panginoon ay hindi nagbabago. At yung pagmamahal na yan, na meron si Lord sa atin, makakaasa tayo, na makakaraos din tayo at matatapos din tayo sa lahat ng mga problemang pinagdadaanan natin.
Ganon po siya katapat. Our God still works. Through it all, our prayer still works. Through it all, our fasting still works. Kaya nga may fasting tayo lagi. Through it all, our faith still works. Through it all, our tithing still works. Through it all, the Holy Spirit still works. And through it all, ang pagsamba po natin sa Panginoon still works. Pagka nakakita po tayo at nagtatagal ang ating mga panalangin, tumingin po tayo sa paligid natin. May marami po tayong mga kapatid na sinasagot. Wag po natin kainggitan. Gawin po nating sign na tayo na ang susunod. Gawin po nating indicator that He still answers. Hanggang ngayon, sumasagot siya because our God is eternal. So are His promises and His words. Let's worship the Lord.
through the waters, I will be with you. And when you pass through the rivers, they will not sweep over you. When you walk through the fire, you will not be burned. The flames will not set you ablaze. Dahil kasama natin ang Panginoon, hindi niya tayo bumabayaan. Hindi siya magbabago. Matatapos at matatapos at matatapos tayo. Tutugunin at tutugunin at tutugunin tayo. Because He is trustworthy. He is trustworthy. He is trustworthy. Oh, we worship you, our faithful, faithful God. Our faithful God. Our faithful God. I'll sing to you, Lord. I'll sing to you, Lord, the hymn of love for your faithfulness to me. I'll carry in everlasting arms. You'll never let me go. I'll sing to you, Lord. I'll sing to you, Lord, the hymn of love for your faithfulness to me. I'll carry in everlasting arms. You'll never let me go. Salamat po, Panginoon. Salamat po, O Diyos. At sa araw pong ito, ay muli kami nandarito upang muling purihin ka, itaas ka, Panginoon. At kung hindi makinig na yung banal na salita. Napakapalad po namin, O Diyos, sapagkat tuwing linggo'y nakapakinig kami ng ganito, nagkakasama-sama kami, nagpupuri sa iyo, at nakikinig na yung salita. Kaya tulutan mo, O Diyos, na lahat namin pinakikinggan at mapapakinggan, Panginoon, ay aming pamumuhay, O Diyos, para kami maging kalugod-lugod sa iyong harapan. Yung po pinaka-aim namin, Panginoon, na purihin ka at lugurin ka, Panginoon. At tulutan mo lahat kami nandirito, Diyos, ay maging maayos at maging banal sa iyong harapan, Panginoon. Kaya pakalinisin mo kami sa oras, O Diyos. Sa liksik mo aming puso, O Diyos. At tulutan mo mawala lahat ng mga bagay na ayaw mo sa amin, O Lord, para malaya ka po makakilos sa amin sa hapong ito. Maraming salamat, Lord. At muli kami umaasa sa iyo, Panginoon. Umaasa sa iyong salita, Lord, na magbibigay ng kalakasan at mag-enlighten sa amin lahat, Panginoon. Salamat na marami, Lord. At gamitin mo yung lingkod, O Diyos. Tulungan mo ako, Panginoon, na maihayag ang iyong kalooban at salita sa magitan po ng Espiritu Santo mo, O Diyos, na dadaloy sa amin lahat, Ama. Salamat na marami, Lord. And this we ask in Jesus' name. Amen and amen. Pag-iipunin ng Diyos, mga kapatid, sa araw pong ito ay araw ulit ng linggo. At alam natin, mga kapatid, na tayo po ay nasasabik pagkagandong araw po, sapagkat muli tayo magkakasama-sama. At hindi lamang po yun, kundi muli magpalakasan at makinig po ng kanyang salita. Kaya how I wish na sana po every Sunday nandito tayo para pirmi natin mapapakinggan po kung anong mensahe ng Lord sa atin weekly, kung anong pinahatid sa atin, at kung anong gusto ng Lord na mangyari po sa atin. At sa araw pong ito, mga kapatid, ay may isang bagay uli na paliliwanag ng Lord sa atin na dapat maintindihan po ng bawat mananampalataya. At yan po ang ating tatalakay ngayon sa araw na ito. Now, if you have your Bible, turn with me please in the book of 2 Corinthians chapter 12, beginning from verse 1 to 10. It is doubtless not profitable for me to boast that I will come to visions and revelations of the Lord. I know a man in Christ who 14 years ago, whether in the body, I do not know, or whether out of the body, I do not know. God knows such a one was caught up
to the third heaven. And I know such a man, whether in the body or out of the body, I do not know, God knows, how he was caught up into paradise and heard inexpressible words which it is not lawful for a man to utter. Of such a one I will boast, yet of myself I will not boast except in my infirmities. For though I might desire to boast, I will not be a fool, for I will speak the truth, but I refrain, lest anyone should think of me above what he sees me to be or hears from me, unless I should be exalted above measure by the abundance of the revelations. A thorn in the flesh was given to me, a messenger of Satan to buffet me, lest I be exalted above measure. Concerning this thing, I pleaded with the Lord 3 times, that it might depart from me. And he said to me, my grace is sufficient for you. For my strength is made perfect in weakness, and therefore most gladly I will rather boast in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. Therefore I take pleasure in infirmities, in reproaches, in needs, in persecutions, in distresses, for Christ's sake. For when I'm weak, then I'm strong. And our subject today is entitled, The Other Side of Grace. You may all be seated, please. Now, brothers and sisters, in 2 Corinthians chapter 11, Paul was being attacked by some false teachers and critics in the Corinthian church. Now, the false teachers first were claiming that they were Hebrews, kept up the Hebrew language, and had the capacity to study the Holy Scriptures in its original language, Hebrew. And second, the false teachers were claiming to be Israelites because Israelites were considered the descendants of the great patriarch Jacob. And thirdly, false teachers were claiming to be the seed of Abraham, the father of a great nation and the heir of all the promises of God. And the answer of Paul is in the book of 2 Corinthians 11:22. Are they Hebrews? So I am. Are they Israelites? So I am. Are they the seed of Abraham? So I am. So in other words, yung lahat na sinabi ng false teachers ay tinapatan ni St. Paul. Hebreo kayo, ganun din ako. Israelites kayo, ganun din ako. Kayo yung lahi ni Abraham, ako ganun din. And not only that, in 2 Corinthians 11:6 says, even though I'm untrained in speech, yet I'm not in knowledge. Untrained daw siya, wala siyang knowledge. But we have been thoroughly manifested among you in all things. Untrained daw siya, walang knowledge, pero nagmanifest sa akin yung sinasabi niya na siya ay knowledgeable. And also in 2 Corinthians 11:23-28, kayo na lang po magbasa. Sa parte ngayon, meaning as a minister of the gospel, he had experienced all kinds of severe sufferings and sacrifices. And so walang mailusot po yung mga false prophets sa kanya. However, the false prophets thought that all he did was teach doctrine and had no visions and revelations. Pero hindi nila alam, ayon sa kwento ni Paul, ay sa kanyang pagkaka-convert po sa book of Acts chapter 9, ay sinabi doon kung paano siya na-convert, na siya po ay patungong Damascus, the road to Damascus, and then suddenly nagkaroon ng light, tinamaan siya, at nasilaw siya at bumagsak siya. At pagkatapos nagtanong siya, who are you, Lord? At sinabi ng Lord, why do you persecute me? At ang sabi niya ay, sino kayo, Lord? At sumagot siya, ang Lord ay sumagot, I am Jesus. So in other words, doon nakita po, ang calling ni Paul ay directly from God, nang galing po sa langit, nang galing talaga sa magitan ng boses ng Lord, at mismo yung light na nag-shone sa kanya, o yung pong light na suminag sa kanya at bumulag sa kanya.
At pagkatapos po pinapunta sa kay Ananias, pinandungan siya ng kamay at gumaling siya noong ding oras na yon. Pero ang pinakamatinding vision and revelation kay Paul was said in the book of 2 Corinthians 12, 1-2. It is doubtless not profitable for me to boast. I will come to visions and revelations of the Lord. I know a man in Christ who 14 years ago, matagal na palang nangyari ito, 14 years ago, mula nung sinabi niya, pero hindi niya sinasabi kahit kanino, dito lang niya sinabi lang yung mga false prophets ay minamaliit siya. Whether in the body I do not know, or whether out of the body I do not know, God knows. Such a one was caught up to the third heaven. So in other words, we may observe that Paul mentioned first the words visions and revelation. Pag sinabing vision and revelation po, ay bihira lang po. Ang talaga sabihin natin na literally nakakakita ng vision at revelation mula sa ating Lord. Honestly sa akin po, nakakapig-reveal ang Lord sa akin, nagpe-pray ako through mind. Pinapaisip na Lord sa akin through the Bible po, yun ang revelation na nakukuha ko po. Pero yung talagang literal na may vision na nakikita po ay so far ay wala pa ako nabalitaan ganun po na mayroong mga preachers o sabihin natin iba meron nga pero hindi po maaari o maaari hindi nila na ipatotoo. Iba naman sinasabi po hindi ko lang narinig. And he also said the phrase caught up. Well, I don't know if this has the same meaning with caught up na sinabi po sa 1 Thessalonians 4:16-17 na sinabi doon mga kapatid that those who are alive and remain will be caught up o yung rapture na tinatawag. Kung yun, ibig sabihin po ay unang na-rapture, ito pong si ibukod kay Enos at saka kay Elijah, ito pong si Paul ay nakadanas ng rapture at caught up mismo ang ginamit niya. Kaya doon yung makikita na ito'y isang patunay sa atin lahat na totoo ang rapture. Totoo na ang church ay caught up ng ating Lord na nangyari po kay St. Paul na siya nagpatotoo po. Totoo po, masyadong totoo. And then the praise third heaven, binagit po niya. Pag sinabing third heaven po, the first heaven is defined as the atmosphere. Yung po nasa Genesis 8:2 at ganun sa Deuteronomy 11:11. This is what surrounds us. Yung sa kapaligiran natin, diyan po sa atmosphere, diyan po ang first heaven. And second heaven is the interplanetary space. Yung pong kinalalagyan po ng mga planeta po o stars, yan po yung second heaven sa Genesis 15:5 tsaka Psalms 8:3. And the third heaven is the abode, pag sinabi abode, the dwelling place of God. Doon ang Lord sa third heaven po. At yung po, kung tawagin alam ko ay paradise. In 1 Kings 8:30, ganun 2 Chronicles 30 verse 27. Now, he mentioned about the paradise and third heaven, and paradise are the same place with third heaven. Parehas lang po yung dalawang yon. A beautiful place for a genuine Christians who died. Yung mga namatay na Christians po, doon ang tuloy. Yung nagsasabi, pag namatay tayo, doon muna tayo sa grave, maghihintay tayo doon, yung katawan po. Pero yung soul and spirit po, diretso po, sa paradise po, tayo po. So yung paradise na yung isang place, nandito yung napakaganda. Kasi po, in 2 Corinthians 12:4, ito sabi ng gano'n, and he was caught up into paradise and heard inexpressible words. Hindi ma-express na salita, which it is not lawful for a man to utter. Hindi raw pwedeng sabihin sa iba. Next. Was caught, ito po sa Berean Standard Bible, was caught up to paradise, the things he heard were too sacred for words. Napakasagrado daw para sabihin ng isang tao po. Yun po yung pinupuntahan ng mga namamatay na Christians po. Nakarami sa atin, natatakot tayo mamatay. Yan po ang pupuntahan po. Yung bagay na napakaganda po at hindi kayang express sa bibig po. Sino may gusto mapunta doon? Now, that man is not permitted to tell. Hindi raw siya pinayagan sabihin dito sa lupa. Kaya hindi niya na-explain kung ano nando doon. Hindi niya na-explain. So in other words, sa parting ito po ay Paul straightforwardly spoke of these things. First, inexpressible words, sinabi niya. And second, which is not lawful for man to utter. At sa BSB ay, man is not permitted to tell. Hindi pwedeng sabihin sa iba. Kanya po, medyo, sabihin natin na medyo skeptical o sabihin natin medyo alanganin po ako. Pagka po may narinig ako na sinasabi namatay siya, tapos nabuhay siya, tapos nagkikwento po na doon maraming halaman, maraming bulaklak, maraming ganon.
Si Paul mismo sinabi, hindi raw pwedeng sabihin. Hindi raw siya pinayagan sabihin kung ano yung nandoon. At yung nandoon daw ay hindi raw dapat sabihin na at hindi kayang express ng bibig kung ano yung nandoon sa sobrang sacredness nito, hindi kayang sabihin sa bibig. Kaya nagtataka ako sa mga buhay na matay, tapos nabuhay, tapos sinasabi ko ano yung nakakita ko doon, naglalakad ka sa maraming roses, maraming gano'n. Well, hindi natin alam kung totoo, pero kung ito pagbabasehan natin, lumilitaw na hindi totoo yun. Kung ito pagbabasehan natin, dahil mismo si St. Paul ay binawalan na sabihin kung ano nakita niya ron. Kasi yung point pinaglalagyan ng mga namatay na po. Wala ako nakita sa Bible na namatay, numabuhay, kinuwento kung ano yung nasa taas. Si Lazarus he was being raised from the dead. Inano po siya, binuhay siya, pero walang kwento si Lazarus sa sinabi, alam niyo, ang ganda sa langit, nung namatay ko, ganun, ganyan to, 4 na araw ako doon, ganda. Walang kinwentong ganun si Lazarus. Wala po nagkwento. Si Moses namatay, pero nakita lang doon sa transfiguration po, pero hindi siya nagsalita din. Likewise, Elijah, wala pong pwede ikwento kung ano nando doon, dahil hindi pwede natin malaman kung ano nando doon. Isa yun sa pananampalataya natin na kanya gusto ng Lord. Ayaw niya paalam sa atin dahil gusto niya makita kung mananampalataya ka, maganda talaga sa heaven. Sapagat surprise talaga gagawin sa atin ng Lord. Pag tayo po, pag namatay ka, pag namagugulat ka, pagdating mo ron, sasabihin mo, isa lang sana noon pa namatay na ako. Dahil sa ganda na makikita mo doon, na hindi kaya express ng bibig po. At napakaganda po doon sa langit. Kanya nga po, yung ginagawa natin ito, kaya tayo po ganito na lahat ginagawa natin makasunod lang tayo sa Lord. Dahil yan ang ina-aspire po natin. And how I wish na sana every Christian around the world, sana yan ang ina-aspire po natin talaga. Makarating po tayo dyan. Makasama tayo sa Rapture Day at pag nawala tayo po ay dyan tayo mabunta. Yun dapat po ang nasa heart. Yun dapat pinaka-ultimate goal po natin. Makarating doon sa lugar na yun na paradise ang tawag po. Paano yung magnanakaw mga kapatid? Gumawa ng masama. At at the end of the road, yung siya yung nakapako na, isa lang sinabi niya, Panginoon, ipagsama mo ako. At pinagtanggol niya doon sa isang mockers ang ating Lord. Yung ding oras niya, sabi ng Lord, today, you will be with me in paradise. Kaya sa sabi, ang paradise po ay para sa mga mananampalataya po na tunay na mananampalataya. Ngayon, sa tindi ng revelation or vision, knowledge about the scriptures, at hindi sa unbearable experiences na napagtagumpayan niya, pumasok kayo itong salitang ito. 2 Corinthians 12:5. Sinabi niya, oh, such a one I will boast. Yet of myself I will not boast, except in my infirmities. Yung salitang boast, ang iniiwasan ng Diyos mangyari sa Kanya at inaayawan ng Lord, kinamumuhian ng Diyos sa tao, yung salitang boast. Yung pong mayabang, yung mapagmapuri at itinataas ang kanyang sarili po. Ayaw ng ating Lord. But the question is this, why do people become boastful or proud? Bakit nagyayabang ang mga tao? Jeremiah 9:23 NLT. This is what the Lord says. Don't let the wise boast in their wisdom, or the powerful boast in their power, or the rich boast in their riches. In other words, tatlo yung binanggit sa Jeremiah po. First is wisdom. And I believe kasama knowledge, accomplishments, achievements, kasama po doon sa sinatawag na wisdom na yun, pati ang kaalaman, tsaka yung mga na-achieve natin sa buhay natin na pinagmamalaki ng maraming tao po. Sa Daniel 4:30, sinabi ni King Nebuchadnezzar, and the king spoke saying, is it not this great Babylon that I have built for a royal dwelling by my mighty power and for the honor of my majesty? In other words, meron po talaga na sabihin natin gano'ng mga tao, na sabihin natin na nagkakaroon po ng nagiging boastful o mayabang po dahil doon sa kanilang na-achieve, dahil doon sa kanilang karunungan, dahil doon sa kanilang kaalaman o wisdom na tinatawag. At meron lahat niya si Paul, aminin natin. Si Paul pagdating sa kaalaman, maging sa secular ay matalino siya. Pagdating mga kapatid sa mga logic, matalino siya. Sa theology, matalino siya. Ganun si St. Paul. Sa atin din po, alam ko, na marami sa atin matalino sa secular, matalino pa pagdating sa spiritual. Kanya mag-ingat po tayo. Sapagkat iyan isa sa pinanggagalingan ng boastfulness o ang pagmamalaki. Ang second is power. Binanggit sa Jeremiah. Meron din si Paul niyan sa spiritual aspect.
Meron siyang power, meron authority when it comes to spiritual life o spiritual authority. Meron po si St. Paul. Tayo rin, meron spiritual authority binigay ng Lord po sa atin. And I believe it includes sa physical strength po, kasama din po dyan mga kapatid. Yung kalakasan ng katawan, gano'n, minsan pinagmamalaki ng mga tao yan, malakas ang katawan, malalaki ang katawan, ganyan po ang nangyayari. Iba po mga kapatid na saksakan ng laki ang katawan, ayan po nangyayari, medyo minsan ang pagmamalaki natin, kaya pagdating ng oras po ay nagiging patpatin po tayo. Yun po ang nangyayari, dahil kasi nga po ay pinagmamalaki, pinagyayabang nila. Yung mga gaganong-ganon pa sa salamin, mga kapatid, mga ganyan, tapos gaganong-ganon sa salamin. Isang araw magugulat kayo, tikling na lang po yun at ganitong patpat na lang po yun. At dahil ayaw ng Diyos na mamalaki po tayo, ayaw po niya. And third, and riches. Abundant si Paul sa spiritual riches. Pero sa atin po, marami sabihin natin na siya sa spiritual riches, nakamayaman siya. Tayo din sa spiritual, even sa money, abundansya iba sa atin. Abundansya na sa spiritual, ganun din dito po sa money o sa riches po. Kanya po, delikado na maaaring maging boastful po. Pero sa 2 Corinthians 12:7, si Paul binabalaan po, kasi ang sa kanya po, lest us should be exalted above measure by the abundance of the revelations. Yun naman ang dahilan na maaaring magmalaki siya dahil sa abundance of revelation. Meaning, may tendency na magyabang si Paul dahil sa abundansya po ang revelation ng Diyos sa kanya. At basically, sa part natin ito, take note, sa ating part po, take note the word abundance. Pag yan po pumasok po ay mag-ingat po tayo. Minsan tayo abundance sa, kanina binigay ko na sa riches at ayun ang nangyayari po. Iba abundance tayo sa godliness. Na tayo maka-Diyos talaga, matuwid talaga tayo, kaya nangyayari sa atin ay holier than thou. Atin ginadjudge natin yung iba. Pag nagkakamali, ginadjudge po natin. Dahil mayabang tayo sa sarili natin, dahil nisip natin godly tayo. At talagang godly ka. Kaya alam, mapanghusga ka. Yun ang nangyayari po. Why? Kasi po yung boastfulness pumapasok. Yung pagiging mayabang ay pumapasok. Saan pa? Abundance saan? Sa beauty. Pag sobrang ganda ng mukha, minsan tayo hanga tayo sa mukha natin. Ganda ko talaga, ganda ko talaga. Yan, isa po ang dahilan yan. Kaya pag maharap ka sa salamin mo, sabihin, medyo maganda ako. Yun lang, sabihin lang medyo. Sapagkat yun sinabi, maganda ako masyado. Nagiging pride yun. Actually, si Satanas, yan po nangyari kay Lucifer. Siya pong pinakamagandang angel po na nilalang ng ating Lord. Kaya nagkaroon siya ng pride dahil sa ganda niya. And basically, nangyayari, mga kapatid, hindi lang sa babae, pati sa lalaki, nangyayari po. Na pag may itsura yung lalaki po, ay talagang pinagmamalaki niya, may itsura siya. Diba, sinasamantala talaga yun, babae rito, babae ron. Kaya ganun ang nangyayari po. Kasi pato yan, pinapaalam sa atin lahat po, sa atin lahat na nandito po, ang beauty po ay isa pong dahilan para magmataas ang tao po. Ang beauty, kanya dapat natin tayo magpa-beauty para maging presentable lang po tayo. Hindi para pag malaki natin na maganda tayo, huwag natin gawin po yung gano'n. Papasok po ang boastfulness pagkaganon na nangyari po kay Lucifer. At ang isa pong abundansya saan? Abundance po sa bitterness. Pag abundansya ka sa bitterness, ayan po mangyayari po, ang pride papasok po. Si Absalom, ganyan po. Siya po talagang, yung bitterness niya napakarami po. May sama siya ng loob mga kapatid kay Amnon. Nagkaroon siya ng sama loob sa tatay niya dahil siya pinansin, nung pinatay niya si Amnon po. Hanggang sa naipon, nagrebelde siya sa tatay niya mga kapatid. Pumasok ang pride. Nagrebelde po siya. At ang mabigat, abundansya saan? Abundansya sa hardship. Pag abundansya ka sa kahirapan, minsan, hindi minsan madalas eh. Pag sobrang hirap ka na sa finances, hindi mo na iniintindi kung ano yan, basta ito, kailangan pagpalain mo sa mga sabi, iiral ang pride mo ngayon. Lahat papasukin mo yun para umasenso ka lang. Hindi, pare-paras lang yan. Hindi, okay yan. Hindi, ganun yan. Hindi, okay sa Lord yan. Ganun na nangyayari sa atin. Sa sobrang hirap na dinadanas, abundansya sa hirap ang dinadanas. Kaya lahat ng klase ng abundansya po ay mag-ingat po tayo, whether positive or negative, mag-ingat po tayo. Nagiging cause siya ng paglaki ng ulo, nagiging cause siya ng pagyayabang po natin. Now, the dangers of being boastful or proud. Ano ang panganib nito? Proverbs 6:16-17. These 6 things the Lord hates. These 6 things the Lord hates. Yes, 7 are an abomination to Him. Kinamumuhian daw ng Diyos. At karumal-dumal sa harapan ng Lord. Ano yan? Next verse. A proud look, number 1. Bago yung lying tongue, a proud look, mayabang daw. Kinamumuhian ng Lord. Ayaw ng Diyos na mayabang. Ayaw ng Lord na ma-pride.
Ayaw ng Lord, yung mataas ang tingin sa sarili niya, ayaw ng ating Panginoon po. Ayaw ng Diyos. Kinamumuhian niya. Hindi lang ayaw, namumuhi siya. Talagang hate ang ating Lord pagdating po sa ganyang klase ng tao po. Ang pangalawa, sa Psalms 101:4, NLT, I reject perverse ideas and stay away from every evil. Ano ibig sabihin nun? Ang perverse heart or ideas po ay mga hindi naniniwala sa Lord, hindi naniniwala sa katuwiran ng Diyos, basically po atheist. Ang atheist po hindi naniniwala sa Lord, hindi naniniwala sa salita ng Diyos. Kanya ano sabi niya ganyan? Psalms 101, magkasunod yan. Verse 5, ano sabi niya? Whoever secretly slanders his neighbor, him I will destroy. The one who has haughty look, a proud heart, him I will not endure. Sa madaling sabi, yung pong nauna verse 4, nire-refer sa non-believers na atheists na hindi naniniwala sa Lord, at sumunod sinabi na niya, yung haughty look and proud heart, hindi niya kayang tagalan ang ganong klase ng tao po. Ayaw na Lord. Pag mayabang ka, hindi ka matatagalan ng Lord. Why? Yan po yung practical atheism. Na hindi mo alam, yan ang practice ng mga atheism na nagmamalaki pagdating sa Bible. Hindi totoo yung pinagtatawanan ng Bible, pinagtatawanan ng salita ng Lord, at sinasabi bluntly na walang Diyos talaga. Doon tayo natutulad, doon tayo nahalin tulad. Pag tayo nagyayabang po, at yung po'y sa harapan ng Diyos, pagyayabang yun sa harapan ng ating Panginoon. Not only that, in Proverbs 13:10, NIV, where there are stripes, pag may kaguluhan, there is pride. And that's true. Kaya nagkakaroon ng kaguluhan dahil sa pride. Kaya nagkakaroon ng conflict dahil sa pride. O hindi nagkakaroon, tumatagal. Tumatagal ang strife, tumatagal ang conflict. Why? Sa pride. Dahil po sa pride. Dahilan na at tumatagal pa dahil sa pride. Dahil po sa kataasan. Dahil kung tayo mababa po, hindi dapat tumagal ang conflict, hindi dapat magtagal ang isang conflict po. Dapat madaling maayos natin, lalo tayo mga Kristiyano po. Pero dahil sa pride, dahil sa tingin sa sarili niya, ako tama, isa ganun din, ako tama, tapos. Hindi po magkakasundo pagka ganun. Why? Pride, ang nandoon po. Proudness or boastfulness, ang nandoon. And pangatlo, Proverbs 16:5, and everyone proud in heart is abomination to the Lord. Lahat daw na mayayabang ay karumal-dumal sa harapan ng Diyos, at none will go unpunished. Wala daw hindi parurusahan mayabang. Sinabi mismo ng Lord, pag mayabang ka, parurusahan ka. Hindi ka raw makakalusot dahil karumal-dumal sa harapan ng Diyos ang magyabang ka. Mamaya malalaman nyo kung bakit. Talagang, kanina nung ginawa ko itong message na ito kahapon mga kapatid, ay talagang nakita ko, grabe pala ito kako pag mayabang pala matindi. Kanya pala kako, ayaw ng Lord na mayabang. May isa kang nasasagasaan pag mayabang ka. May isa kang nasasagasaan na hindi mo alam mga kapatid na pinaghirapan ng Lord. Kaya sa parte nga mga kapatid, mamaya explain ko sa inyo. Ngayon tanong, what punishments await the boastful or proud? Ano ang punishment? Ano ang parusa? Proverbs 11:2, NIV. When pride comes, then comes disgrace. Kahihiyan ang abutin mo. Pag ikaw nagmataas, kahihiyan sa bandang huli. Sa una, bida ka. Sa bandang huli, magugulat ka. Kahihiyan, abuti mo. Ang tanong bakit? Next verse. Ano sabi ka doon? Proverbs 16:18, Tagalog ito. Ang kapalaluay humahantong sa pagkawasak, at ang mapagmataas na isipan ay ibabagsak. Ibabagsak. Mawawasak, ibabagsak. Matindi po. Kaya po walang puwang sa atin na magyabang. Kaya sabi ko sa inyo, ganun katindi sa harapan ng Lord. Kung yung Diyos ang matindi sa harapan ng Lord, lumilitaw ito, matindi rin ito. Lumilitaw, baka mas matindi pa ito sa Diyos-Diyosan. Yung pong magmataas sa sarili po, as a matter of fact, pag nagmamataas ka at mataas tingin mo sa sarili mo, Diyos-Diyosan tingin mo rin sa sarili mo. Kaya mahihilera mo sa idolatry ang pagmamataas, ang kayabangan, mahilera mo po sa ganon. Dahil sobrang taas mo ng pagpapahalaga mo sa sarili mo. Kaya ganon ang ating pong kaya. Sabi ng Lord, ang sabi ganon, ibabagsak. Mari ibagsak ka emotionally, mari ibagsak ka financially, mari ibagsak ka sa sakit. At talagang pag may sakit ka, bagsak ka talaga. Aminin natin yun. Pag may sakit ka, nawawala, iyabang mo, nawawala.
Pag may sakit ka, talagang nakaganong ka na lang at ang salita mo, malumanay ka. At minsan medyo sinaktan ka, okay lang yung okay lang. Kasi may sakit ka. Pag wala ka sakit, nakaganon tayo agad. Pero pag may sakit ka, ang baba ng loob mo, humble ka. Aminin natin na sakit nagpapahumble. Although iba, kahit may sakit na, mayabang pa rin. May ganun po, yun ang delikado. May sakit ka na, mayabang ka pa, delikado po yun. Kaya dyan yung makikita, ayaw ng Lord na mayabang po. Ayaw po. Kahit ano lang sa'yo, kahit gano'ng kayaman ka, kahit marunong ka pa, kahit sino ka pa, ayaw niya na magyabang ka. Ayaw niya nagmamalaki ka. At ayaw niya na mataas ang tingin mo sa sarili mo. Sobrang taas ang tingin mo sa sarili mo, ayaw ng ating Lord. Kanya, wag na wag niyong gagawin. To God be the glorians. Wag niyong gagawin. Ayaw ng ating Lord. Pati kayo nanonood sa television. Wag niyong gagawin. Kung ayaw mong mawasak at ibagsak ka ng ating Panginoon. As a matter of fact, sa ngayon, alam ko, meron sa inyo, bagsak ka. I-trace mo. Baka yan ang dahilan. Kung minsan nagkamali ka lang, kaya mo nagbagsak, pero ba't ka nga nagkamali? Yan ang tanong. Kanya yan, isipin mo maigi. Bakit ako bumagsak sa emotions? Bakit ako bumagsak sa physical? Ba't ako nagkasakit ng ganito? Bakit ako? Puro bakit ang tanong mo? Sasagot ang Lord sa'yo. Papaisip ng Lord sa'yo kung nagpapalalo ka. Or, yan naman trials. O, ano man yan, ay sasabihin sa'yo ng Panginoon. Pero number one po dyan, pag nagmalaki po tayo, ibabagsak ka. Yun matindi sa lahat. Ibabagsak ka ng ating Panginoon. Maging sino ka man, maging ano ka man, ibabagsak ka ng Lord. Nakita nyo naman kay Job. Si Job nga hindi nagmamalaki. Pero binagsak ng Panginoon. Sandali lang. Nag-usap lang yung dalawa, Satanas sa Diyos. Pagkasabi ng Lord, oo, sige, gawin mo. Nunding araw na yon, nawala lahat ang kabuhayan niya. Bagsak ang kabuhayan niya. Nunding araw, kinabukasan, nunding araw na yon, ano nangyari? Namatay yung anak niya. At ilang sandali lang, namatay. At siya naman nagkaroon ng sakit mula ulong hanggang paa. Bigla, kayang gawin yon. Madaling mangyari sa atin. Na nasa taas ka, biglang bagsak. Biglang bagsak, pwede mangyari sa atin. In fact, sa ngayon, alam ko kayo nanonood, merong ganyan sa inyo ngayon. Kaya ingat ka, baka yan ang dahilan. I-trace mo maigi. I-trace mo, kausapin mo ang Lord. Mangungusap sa iyo, Lord, sa pamagitan ng isip, mangungusap ang Lord sa iyo kung ganyan ka o hindi. Kaya never na never ninyong aagawin ang glory ng Lord. Sa lahat-lahat, ayaw niyo sasabihin, ako magaling mag-preach, huwag niyo sasabihin. Si Kwan, yung leader natin, magaling mag-leader, huwag kayo magsalta ng gano'n. Ang Diyos lang ang magaling dito at wala na iba. Pirmin yun, tatandaan po yun. Mahirap na po. O kaya dyan sa parting yan, ganun pirmi nasa isip natin. Magaling ang Diyos, magaling ang Diyos. Ang Diyos lang ang magaling. Pirming ganun po. Naalala ko si King Nebuchadnezzar, Daniel 4:32. Nagmataas siya kanina. Ano nangyari? Ikaw ay palalayasin sa mga tao. At ang ibig sabihin, i-isolate ka. Ibubukod ka sa tao. At ang tahanan ay mapapasa mga hayop sa parang. Yung tahanan dyan, mapupunta, matitira hayop. At ikaw ay pakakanin ng damo na gaya ng mga baka. Imagine that. Bakit nakaganon siya? Alam niyo nangyari dyan? At makapitong mangyayari sa iyo hanggang sa iyong malaman na ang kataas-taasan ay nagpupuno sa kaharian ng mga tao at binibigay sa kanino mang kanyang ibigin at hindi ikaw. Hindi lang dinugtong ng Bible, hindi ikaw, Nebuchadnezzar. Ang Diyos. Ako ang dahilan. Kanya-ganyan nagawa mo lahat dyan. Pero nagyabang ka, ano ginawa sa kanya? Pinakain ng damo ng ating Lord. At naghumaba yung kuko niya, nagmistulang hayop siya noong oras na yun. So ibig sabihin noon, pag nagyayabang tayo, parang hayop ang tingin sa atin ng Lord. Na wala kang isip, hindi mo alam kung ano yung sinasabi mo, hindi mo alam kung ano yung pinagyayabang mo. Ganun po yan. Kaya pinapalam sa atin ng Lord, huwag mayabang. Huwag magmataas. Bukod sa lahat, Revelation 21:8, ano sabi ka doon? But the cowardly, unbelieving, abominable, murderer, sexually immoral, sorcerer, idolaters, and all liars shall their part in the lake which burns with fire and brimstone, which is the second death. Yun daw mga karumal-dumal sa harapan ng Lord ay mapupunta sa impyerno. Sino yung karumal-dumal? Proverbs 16:5. Everyone proud in heart is abomination to the Lord. Yung mayayabang po, kasuklam-suklam, karumal-dumal sa harapan ng Lord, impyerno po ang tuloy. Diretsong sinabi ng Lord. Kanya walang pang sa atin ang kayabangan, walang pang sa atin ang pagmamataas.
At yan ang ayaw ng Lord na mangyari kay Paul at even sa atin. Ayaw ng Lord na mangyari sa atin. Kanya may ginawa ang Lord. Ano nga? As a result, 2 Corinthians 12:7. Unless I should be exalted above measure by the abundance of the revelation, baka magmataas ako. A thorn in the flesh. Ayun na. A thorn in the flesh was given to me, a messenger of Satan to buffet me, lest I be exalted above measure. Nagkaroon siya ng thorn in the flesh. Marami mga scholars na hindi magkasundo dyan kung yung thorn na yan. Sinabi niyo ba, sakit? Sabi niyo iba, yung mga pagsubok niya, mga trials niya. Sabi naman, iba-iba ang kanilang mga idea kung ano yan, dahil walang nilinaw sa thorn in the flesh. But one thing is for sure, matindi po yung thorn in the flesh na yun na pinahintulot ng Diyos sa kanya. Paul mentioned about the thorn in the flesh. Pag sinabing thorn in the flesh, pag sinabing thorn, tinik, masakit yun. Ang tinik, masakit sa lalamunan. Ang tinik, masakit, itusok mo rito kahit saan parte ng katawan mo, masakit ang tinik. Yun ang binigay sa kanya. Thorn in the flesh served as a reminder for Paul not to be boastful. Para hindi ka magyabang, thorn in the flesh. Also, the thorn in the flesh serves as a pride's breaker. Pride's breaker. Yun na nagbe-break ng kanyang pride. Siguro pag sumumpong na yun, kung sakit man yun, sumusumpong na yun, nagiging mapagpakumbaba siya, pinaalahanan siya ng Lord. O baka nagayabang ka, ayan na. O baka tumataas ka, o ayan na. Yan ang nangyayari, kaya pag nararamdaman niya, bumababa siya. Ganon ang nangyayari, likewise to us. Maaring marami sa atin may thorn in the flesh. Why? Baka hindi mo alam na mayabang ka. Baka hindi mo alam na ikaw ay, sabihin natin na nagmamalaki sa sarili mo, mabigat ka magsalita na hindi mo alam. Akala mo okay ka, akala mo magaling ka magsalita, hindi mo alam yung salita mo, talagang sabihin natin na mga yung death words na tinatawag, tumutusok sa puso pala yung salita mo na hindi mo alam. Mabigat po yan sa harapan ng Lord. Kaya hindi mo alam, may thorn in the flesh ka ngayon. Kaya may thorn in the flesh, pinaalahanan ka ng Lord. Hoy, sumusobra ka. Hoy, nagyayabang ka na. Hoy, taas ang tingin mo sa sarili mo. Pero mas mabigat. Pag nagyayabang ka, walang thorn in the flesh. Mas mabigat yun. Pero mamaya natin pag-usapan. Now, the answer of God. Ito muna, 2 Corinthians 12:8. Ito sabi ni Paul muna. Concerning this thing, I pleaded with the Lord 3 times that it might depart from me. Nag-pray ako 3 times. Brothers and sisters, pag sinabi St. Paul, may handa ito tumanggap ng pinakamabigat na parusa. Pati kamatayan, handang mamatayan. But by this time, nananalangin, Panginoon, tanggalin mo itong thorn in the flesh na ito. Ibig sabihin, mabigat talaga, masakit talaga. Handa na nga mamatay ito eh. Tapos thorn in the flesh na pinaalis siya sa Lord sa sobrang sakit. Sa matinding sakit at saka siguro destructive sa kanya masyado, kanya pinapaalis siya sa Lord. Pinatatanggal niya sa Lord. Ano sagot? 3 times nanalangin siya. 3 times. Pleaded ang ginamit po. Ibig sabihin nun talaga siya namanhikan siya sa Lord. Nagmakaama na siya sa Lord. Tanggalin mo Lord, tanggalin mo Lord, tanggalin mo Lord. Tinanggal ba ng Lord? Ano sagot ng Lord? 12:9. And He said to me, my grace is sufficient for you. Ibig sabihin nun, Paul, huwag mo nang pag-pray yan. Hindi ko tatanggalin yan. Because my grace is sufficient for you. For my strength is made perfect in weakness. So the answer of Christ is my grace is sufficient for you. Now, sufficient ang grace ng Lord dahil sa strength ng Lord ay perfect pag mahina po tayo. Now, pag sinabi sufficient ang grace ng Lord para matagalan niya yung kung gaano man kahirap yon na dinadanas niya, matagalan po niya dahil sufficient ang grace ng Lord. Ang pangalawang meaning po, yan din ang reason kung bakit nakatagal ang marami sa atin po sa thorn in the flesh. Kanya tayo dahil yung grace ng Lord ay nasa atin kanya hanggang ngayon, nakakatagal po tayo. But what does grace mean? Yan ngayon ang tanong. Pag sinabing grace means unmerited favor or something given to someone that he or she doesn't deserve. Sa Tagalog, ang biyaya ng Lord ay yung pumbagay na binibigay sa iyo na hindi ka namang karapat-dapat pero binibigay sa iyo ng Lord. Naunawaan po natin? Example, ang kaligtasan natin. Ephesians 2:8, sinabi nga, we are saved by grace through faith. Yes, sa biyaya ng Lord, naligtas tayo. Kahit hindi tayo karapat-dapat dahil sa malmal ang kasalanan natin, iniligtas tayo ng ating Lord. Whatever is related sa ating kaligtasan, I believe, grace po ng Lord. At tulad ng healing,
Katulad ng deliverance, miracle, prosperity, lahat yung grace na ng Lord. Although entitled po tayo, pero may ituturing pa rin natin grace pa rin ng Lord sa atin. Naunawan po natin. Now, kung ang meaning ng grace ay something given to someone that he doesn't deserve, o yung pagbibigay ng bagay hindi karapat-dapat, lumilitaw, yung thorn in the flesh niya ay parte ng grace ng ating Lord. Mabigat, pero bakit ko sinabi yun? Why? Yan tanong. Because, dahil sa katapatan ni Paul sa Diyos, sa gawain, sa salita ng Diyos, dahil very faithful siya, hindi niya deserve na mag-suffer ng thorn in the flesh. Take note the word deserve. Undeserving siya, hindi niya deserve mag-suffer ng thorn in the flesh. Naggaling pa kay Satanas. Hindi po. Dahil sa sobrang katapatan niya sa Lord. Dahil marami ang pangako ng Lord sa mga matatapat. Nandoon sabihin natin na sila ipoproteksyonan, sila isusuplayan ng Lord. Sa mga righteous, sinabi ng Lord. Pero, pinayagan pa rin niya. Kahit undeserving siya, doon po pinayagan pa rin para hindi magyabang si Paul na tiyak na ipapahamak niya pag ginawa po niya. In other words, kahit hindi siya karapat-dapat, ay pinahintulot sa kanya. The grace yun. Dahil hindi siya karapat-dapat, pinahintulot para sa ikabubuti niya. Pero sa promise ng Lord, hindi kita iiwan, anuman ang mangyari. At yun naman talaga ang gagawin ng Lord sa atin dahil kontrolado niya ang lahat ng sitwasyon. Ano man ang thorn in the flesh na dinadanas niyo, kontrolado po ng ating Lord. Hindi lalagpas yan, doon lang sa kakayan natin. And that is the other side of grace. Kasi pag sinabi natin grace, ang nasa isip natin, positive. Hindi po. Yan negative, pero sa ikabubuti natin po. Dahil ang Diyos ang nakakaalam ng mabuti para sa atin. Baka akala nyo mabuti sa atin yung pirming okay sa atin lahat. Hindi po mabuti yun. Diyan pumapasok ang paglaki ng ulo natin. Diyan pumapasok ang pagyayabang natin sa sarili natin. Kaya ina-allow tayo sa mga negatibo po para na sa ganun. Hindi tayo pumasok doon na magyabang po tayo. Ngayon, dahil pinayagan niyang magmataas ka at pirme at walang nangyari sa'yo negatibo, yan po ang hindi maganda. Yung sinabi ko sa inyo kanina. Para bang justified ang pagiging mayabang mo dahil walang nangyayari sa'yo. Justified ang pagmamataas mo dahil pinagpapala ka pa. Justified ang kayabangan mo dahil punong-puno ka ng kaalaman at puno pati bulsa mo, puno pa din. Aha, justified, hindi ako mayabang. Gusto ng Lord. Pero hindi mo alam yung tinatawag na sudden fall. Yung biglang pagbagsak mo, yan ang antabayanan mo. Mabuti pa nga may thorn in the flesh ka, meron kang pride breaker, o meron kang may magbe-break ng pride mo, bigla kang bababa ngayon at hindi ka magdediretso magbataas. Pero pag wala kang pride breaker, wala kang thorn in the flesh, wala nangyayari sa iyo, kasamantalang sa kasakang ka ng yabang, diyan ka matakot pag ganyan. Because the Bible says, lahat ng mayabang, you will not go unpunished. Unpunished. Siguradong mapapunish ka. Tsak na tsak yun. Aabutin mo. Sigurado yun. Kaya sa parte yung pinapaalam ng Lord sa atin, mentras ikaw parang tinutuwid ka ng Lord, masige, pasalamatan mo. Dahil ibig sabihin, mahal ka ng Lord at ayaw niya mapahamak ka. Ayaw niya mayabang ka. Ayaw niya nagmamalaki ka. Yun po, pagpasalamat mo sa Lord. Nakita mo ano sinabi ni Paul? 2 Corinthians 12:9-10, nung sumagot ang Lord, my grace is sufficient for you. Kuha niya agad eh. Ito sabi niya, my grace is sufficient for you. My strength is made perfect in weakness. Therefore, ganun ba Lord? Sufficient yung grace mo? Okay, kung ganun, most gladly, I will rather boast my infirmities. Pag sinabi infirmities, pwedeng kahinaan or sakit. Pwede po. Ipagmamalaki ko pa that the power of Christ may rest upon me. At hindi lang yun. Next verse. Therefore, grace pala, sufficient. Therefore, I take pleasure. Pag sinabing therefore, ganun ba? Okay, walang problema. I take pleasure in infirmities. Siya daw ay malulugod pa sa mga infirmities niya. Reproaches sa kahihiyan, malulugod siya. Sa pangangailangan, malulugod siya. Persecution, malulugod siya. Distresses, tribulation, malulugod siya. For Christ's sake. Why? For when I'm weak, then I'm strong. Why? Ibig sabihin, naintindihan ni Paul
ang ibig sabihin ng the other side of grace. Na sometimes kahit hindi natin dapat danasin ang thorn in the flesh ay inaalaw ng Lord sa atin para sa ikabubuti po natin. Kanya pinasalamatan na naging kalugod-lugod pa sa kanya. Alam niya sa ikabubuti niya. Dahil alam niya pag nagyabang siya, alam din niya kung siya pupulutin. Kaya doon, thank you Lord, salamat, praise na ganyan mali, pagmamalaki ko pa ito infirmities na ito, sige pagmamalaki pa, itong pinapahintulot mo na ito, sige pagmamalaki ko pa, para lang hindi ako makapagyabang. At lumilitaw, yung negative na nangyayari sa atin, ang mga other side ng grace ng Lord, na madalas hindi natin maunawaan. Kasi pag sinabing grace, iniisip natin agad, puro positive ang iniisip natin. At pangalawa, hindi natin matanggap ang negative kasi iniisip natin na hindi tayo deserving dumanas ng thorn in the flesh. Dahil tayo'y matuwid, nagsisimba pirme, nagbibigay sa Lord, nagpe-praise sa Kanya, hindi gumagawa ng kasalanan, matuwid ako, kaya hindi dapat ako magkaroon ng thorn in the flesh. As a matter of fact, it's the other way around. Mentras na matuwid ka, matapat ka, at ikaw'y saksakan ng godly, mas lalo ka mag-ingat dahil may tendency kang bumilog ang ulo mo. Di mo sinabi ng 1 Timothy, those who live godliness will be persecuted. Ipinape-persecute talaga ng Lord para hindi ka magyabang talaga dahil godly ka sa harapan ng Lord. At yun iniisip natin, hindi natin matanggap dahil iniisip natin, hindi natin deserve dumanas ang thorn in the flesh kasi matuwid tayo. Speaking of Christ, na undeserving nating tanggapin, na hindi pwedeng dahil undeserving tayong tanggapin natin, sa palagay ko, ang pinakamatinding undeserving na nangyari sa isang tao ay kay Jesus Christ. Sapagkat hindi niya deserve na siya paluin kung saan parte ng katawan, sa ulo, sa katawan. Latayan siya na lumalabas ang laman niya sa katawan. Bugbugin siya. Suntok, sipa ang inabot niya. Imagine mga kapatid, yung pong gumawa ng Passion of the Christ, muntik na pala mamatay yung mga kapatid. Dahil talaga halos totoong ginawa sa kanya. Pelikula pa lang yun. Lalo na sa totohanan. Dahil gusto niya talaga yung kung paano ni-research nila kung ano talaga ginawa kay Jesus Christ. Dahil binugbog, yung bugbog na salang bugbog, napakababaw para sa kanya. Sa inabot ng ating Lord. Sampaling ka ng taong nilalang mo lang. Lagyan ka ng koronang tinik, durhan ka ng mga tao. Insultuhin ka. Hubaran ka ng damit. Publicly. Pagkatapos ipako ka sa krus, tapos mamatay ka sa krus sa ganung paraan, ng mga nilikha mo lang, imagine that. Hindi natin alam yung bagay na undeserving talaga ang Lord kasi wala siyang kasalanan. Pero yung undeserving, mabigat na nangyari sa Lord, hindi natin alam na sa kabila ng walang kasalanan ng Lord, yun ang grace ng Lord. Habang pinapalo siya, habang sinusuntok siya, habang nahihirapan siya, yun puro biyaya ng Lord yun. Yung nakikita natin kawawa na yun na undeserving na tanggapin niya, yung po'y para sa atin, hindi para sa kanya. Dahil hindi siya karapat-dapat talagang tumanggap ng ganon. Pero tinanggap niya para magkaroon lang tayo ng biyaya sa atin. Magkaroon tayo ng grace para maligtas lang po tayo. Doon sa mabigat na paraan, tinanggap po ng ating Lord. Kanya lahat na nangyari sa cross of Calvary, magmula sa umpisa, sa huliin siya hanggang sa maipako, hanggang sa mamatay siya, puro grace ng Lord yun. Undeserving na tinanggap ng Lord, na hindi niya dapat tanggapin, dapat tayo ang tumanggap noon. Dahil tayo deserving. We deserve to be punished. We deserve to be scourged. We deserve to die. To be sacrificed or to suffer. Why? Dahil sa bigat ng kasalanan natin. Pero si Jesus Christ, hindi po deserve niyang mangyari sa kanya. Pero tinanggap pa rin niya. Tinanggap niya yung undeserving na yon na matters na napakabigat para lang mabigyan tayo ng biyaya o grace ng ating Panginoon. Kaya, pag sinabing pagmamataas, kinamumuhian ng Diyos. Dahil nawawala ang grace sa iyong mga sa ating undeserving status, nawawala yung grace natin mga Kristiyano. Sa mga biyayan tinatanggap natin mula sa Diyos. Pag nagyayabang ka, lumilitaw ba na karapat-dapat lang akong pagpalain, karapat-dapat lang ako, karapat-dapat. Yun ang lumilitaw na wala ang grace. Ang grace, hindi ka karapat-dapat. Pero dahil doon sa pagmamalaki mo, lumilitaw, wala ang grace dahil karapat-dapat ako. Yun ang nangyayari po.
Pag mayayabang po tayo at mabigat tayo magsalita, mataas tayo magsalita, mataas sa ugali natin, yun ang lumita, natatakpan ng grace na nagligtas sa atin lahat. Na kundi dahil sa grace na yun, na undeserving talaga tayo, ay wala tayo po, hindi tayo maliligtas. Pero tinanggap ng Lord lahat yun, ng buong kababaan, para lang tayo maligtas. Pero pag tayo nagpapakumbaba, sa kabila ng thorn in the flesh natin, ng mga sufferings natin, lumulutang yung grace ng ating Lord. Dahil para natin pinapakita sa Lord at sa lahat ng mga tao, pinagmamalaki natin na yung biyaya, ito'y biyaya lang bigay ng Lord at hindi kami karapat-dapat dito talaga. Kanya nakikita sa kababaan po pag nagpapakumbaba po tayo. Para mo nilulutang yung grace ng Lord sa atin. Hindi ako karapat-dapat pagpalain. Hindi ako karapat-dapat gumaling talaga. Pero sa biyaya ng Lord, gumaling ako. Kaya buong kababaan mo tinanggap yon. Lutang ang grace ng ating Lord. Lumulutang ang biyaya ng ating Lord. Kung sinabi ng Book of Colossians 4, dapat daw salita natin as full of grace, puno ng biyaya. Dahil alam mo sa sarili mo, lahat na nasa iyo bilang Kristiyano, lahat na nasa iyo sa ngayon, nung maging Kristiyano ka ay, hindi ka karapat-dapat. Biyaya lang ng Diyos sa iyo. Yan nasa iyo yan. Kaya, paano nagawa ng Lord sa cross of Calvary? Sa Philippians 2, 7-8. Ano sabi ka noon? But He made Himself of no reputation, taking the form of a bond servant and coming in the likeness of men. May nakalagay sa una hindi siya pumantay bilang Diyos, kundi siya yung nagpakababa, nagbisto. Hindi tao lang kundi servant ang ginawa niya sa sarili niya. Hindi siya karapat-dapat maging ganun. Pero ginawa niya sa sarili niya para lang maligtas tayo. At next, just ano sinabi? Being found in appearance as man, He humbled Himself and became obedient to the point of death. Yun ang obedience. To the point of death. To the point of suffering. To the point of sacrifice. Yun ang tunay na obedience sa harapan ng Lord. Na kahit nagsasacrifice ka, nagsasuffer ka, sumusunod ka pa rin. Why? Yan din ang palatandaan ng humility o kababaan sa harapan ng ating Lord, na tinatanggap mo ano man ang pinahintulot ng Lord sa iyo. Nasampal ka, hindi ka kumibo, pinahintulot ng Lord sa iyo, tinatanggap mo. Sinigawan ka na asawa mo, tinatanggap mo. Sinigawan ka na isang tao, tinatanggap mo. Ulo sinabihan mo, pero tinatanggap mo, wala kang galit sa puso mo. Why? Karapat-dapat lang ako sa ganyan. Sapagkat hindi ako karapat-dapat na magsasalta ng mataas. Why? Biyaya lang itong kinalalagyan ko ngayon. Biyaya lang ang binigay ng Diyos sa akin. Biyaya lang. Yun ang dapat nasa mind po natin. And that is what we call the power of humility. Very powerful ang humility. Tandaan niyo po yan. Very powerful. Nakita niyo sa akin, lahat ang bumanat sa akin, Facebook, binanatan ko, anong billing ko sa inyo? Pati sa iba, huwag kayong magsasalita ng masama sa kanila. That is humility. Pabiyan mo lang sila. Yun po ang humility. Hindi pag nagsasabi masama, ikaw rin masala, sabihin mo, kayabangan po yun. Nakakalimutan mo na undeserving ka sa kinalalagyan mo. Biyaya lang ng Lord ang kinalalagyan mo. Grace lang ng Lord ang kinalalagyan mo. Kaya aminin natin, maraming Kristiyano may amnesia. Yung mga Kristiyano mayayabang, mga Kristiyano matataas magsalita, may amnesia yan. Nalilimutan niya kung sino siya. Nalilimutan siya paano siya naligtas. At nalilimutan niya na lahat na nasa kanya, hindi siya deserving. Biyaya lang ng Lord. Yun nasa kanya. Kanya nasa kanya yan. Tandaan niya yan. Binigyan ka na. May natuwa siya, binigyan ng magandang kotse. Kasi mabait ako. Anong mabait? Hindi ka deserving dyan. Biyaya ng Diyos sa iyan, kaya ka binigyan ng kotse. Yun po yun. Hindi dahil mabait ka. Dahil walang mabait, walang mabuti. Kung hindi, ang Diyos lang ang mabuti. Kaya sa atin, sana matuto tayo ng ganyan. Alam niyo kung bakit? Sa Matthew 23:12, ano sinabi ng Lord? Whoever exalts himself will be humbled. Ibabagsak niya pag namataas ka. And he who humbles himself, pag nagpakababa ka, itataas ka ng ating Lord.
Kanya kung nandirito ka ngayon, nagpapakababa ka. Andiyan ka, nagpakababa ka. Iaangat ka ng Lord ngayon. Eto ka, iaangat ka doon. Nagpakababa ka, bumulto ka sa dati mo. Iaangat ka ng Lord, mas mataas doon sa dati mo. Nagpakababa ka naman. Hanggat nagpapakababa ka, itataas ka naman ng itataas, ng itataas, ng itataas, ng itataas, ng itataas ng ating Lord. Tandaan niyo po yan. Yung sinabi sa 1 Corinthians 3:6. Si 3:6 siya. I planted, ako nagtanim. Apollos watered. Si Apollo ang nagdilig. But God gave the increase. Ang Diyos ang nagtataas. Ang Diyos ang nagtataas. Mentras, nagmamataas ka, lalo ka namang hindi ibababa, ibabagsak ka ng Lord at wawasakin. Yun ang sabi ng ating Panginoon. Talagang God hates those proud people and pride. Ayaw ng ating Lord. Kinamumuhian niya. Why? Yung sinabi ko kanina. Dahil nawawala ang grace. Pag sinabi na wala ang grace, nawala yung ginawa niya sa cross of Calvary. Pag nagyayabang po tayo, nawawala yun. Yun ibig sabihin, natatakpan po yun. Yun ang ibig sabihin nun. Pero pag nagpapakumbaba ka, tumataas yung nangyari sa cross. Tumataas yung gospel, tumataas yung namatay siya, nilibig siya, pinahirapan siya, tumataas yun. Lumulutang yun. At nakikita yun sa atin pag ganun po. Pag nagpapakumbaba tayo, kaya nalulugod ang Lord, kaya itataas ka lalo ng ating Panginoon. Kasi ang lahat na nandito, gusto mo mataas ka, pati sweldo mo, magpakababa ka. Gusto mo mataas sa status mo sa buhay, magpakababa ka. Yun po ang sabihin natin, universal law ng ating Lord. At yun ang law ng ating Panginoon talaga. Batas ng Diyos po yun. Gusto mong tumaas, bumaba ka muna bago ka tataas. At pag nasa taas ka na huwag ka magmamataas. Magpapakababa ka pa rin. Kahit nasa taas ka na, magpakababa ka pa rin. Para maitaas ka pa ng gusto ng ating Panginoon. At ang pinakadulong taas nun ay sa langit na po. Sa pinakamataas, maaabot po natin ang langit. Tetandaan ninyo, mentras nagpapakumbaba ka, lalong abot tanaw mo ang langit. Mentras nagpapakababa ka, lalong abot mo ang langit. Yan ang pirmin yung ibaon natin sa isip natin yan. Pag nagpapakumbaba tayo, hindi tayo kawawa. Dakila tayo sa harapan ng ating Panginoon. Dahil inaamin mo sa sarili mo, hindi mo deserve yung lahat ng nasa iyo. At lumulutang ang grace ng ating Lord. Basta tatandaan nyo lahat ng mga anak ng Diyos, pati kayo nanonood sa television, ano man yung nasa atin yun, ma-convert tayo, ano man yung nasa atin po, lahat na nasa atin, grace lang ng Lord. Biyaya lang ng Lord sa atin lahat. And how I wish na sana hindi lang kayo nakinig ngayon. Sana pagbaba natin dito, paglabas natin dito, humbleness nandoon. Baka naman paglabas natin dito, humble ako. Hindi na, kasi iba ganyan eh. Nag-humble ka, ganun-ganun. Hindi naman doon nakikita yung humble. Kahit nakaganyan ka, pero humble ka pa rin. Nakaliyad ka, pero humble ka pa rin. Why? Yung ugali. Yung ugali. Second, yung lumalabas sa bibig mo. Doon makikita kung humble ka o hindi. Misa iba, itsura, akala mo, siga, kung gano'n, pero hindi mo alam. Mapagpakumbaba pala. Ang puso, malambot ang puso. Yan ang number 1 sa mapagpakumbaba. Kaya gusto ng Lord, malambot ang puso. Hindi matigas ang puso. Madaling kausapin. Madaling makapag-unawaan. Madaling makapagkasundo. Why? Mababa eh. Pag mataas, ang hirap makapagkasundo. At hindi magkakasundo pag nasa taas po. Kanya sana pirmi tayong lalagay sa biyaya ng Lord. Pag naglalakad tayo, nabubuhay tayo, ang nakikita sa atin ang grace ng ating Lord. Ang biyaya ng Lord. Kahit na nandun tayo sa other side of grace, mapagpakumbaba pa rin tayo. Nandun pa rin ang kababaan natin. Kahit nasasaktan tayo, andun pa rin ang humility natin para lumutang ang grace ng ating Lord. Matindi ang biyaya ng Lord. Kaya pirmi kayo, saan kayo lalagay pirmi? Doon kayo doon lang, sa mababa lang pirmi. Usapan, may conflict, doon ka sa mababa pirmi. Doon ka sa mababa. Magugulat ka pag tinaas ka ng Lord. Unti-unti. Ibig sabihin noon, pag pumepesto ka rin sa humility,
pumepesto ka sa grace. Yeah. Grace. Yan ang posisyon ng grace. Humility. At pag nasa biyaya ka ng Lord, grabe. Ano ibig sabihin ng biyaya? Kahit hindi ka deserve, ibibigay sa'yo. Yun ang ibig sabihin ng biyaya. Naunawaan niyo po ba? Kaya tayong lahat nandito, pasalamat tayo, nabubuhay tayo sa biyaya ng ating Lord. Everybody shout, praise the Lord! So, lahat po ng lumakas ay magsabi na, praise the Lord! Sige po, makakaupo na po tayong lahat. Talaga medyo matindi po, no? Mga kapatid, yung ating po kinain. Pero naniniwala po ako pagka ganyan yung mga hinahanap natin na preaching, eh. Amen? Praise God. So, salamat po sa ating Panginoon for that very wonderful message. Now, once again, ginamit po ang ating beloved Bishop talaga. Every Sunday, hindi tayo binibigo ng ating Diyos. Ang salita ng Diyos kasi mga kapatid, masarap, masakit, maganda, malambot, matigas, ganyan po yan eh. Talagang, pero patuloy tayong pinapaalalahanan ng ating Panginoon. Amen. So ngayon po, napakinggan po natin kung gaano po katindi po ang grace po ng Lord po sa atin, or what is on the other side of grace. So meanwhile, to all our first-time guests and viewers and visitors po na nandito, unang-una, welcome po kayo sa ating pong gawain. We are so glad na nakasama namin po kayo na magpuri sa Panginoon at makinig ng salita ng Diyos. So napaka-importante po talaga na every Sunday na tayo po nandito at nagsasama-sama. So hoping na enjoy po ninyo ang ating pong fellowshipping po dito po sa loob ng Iglesia. So salamat po sa pagpapaunlak. So anyway, sa mga bisita po namin na nandito, hindi po sa mga first-time viewers po, if you really want to experience yung pong grace of God na napakinggan po natin, isa lang po ang susi. That is accepting Jesus in your life and by believing in His gospel for you to be saved. Pag sinabi po natin salvation in Ephesians chapter 2 verse 8, so please listen to me sa lahat ng mga bisita na nandito, saglit na panahon lang po, ganyan sa mga first-time viewers. So sabi po sa Ephesians chapter 2 verse 8, for by grace you have been saved through faith. So malino na sinabi po ng talata, we are saved by grace through faith. Kaya alam po ang tanong, saan po tayo mananampalataya at maniniwala? It is found in the book of 1 Corinthians chapter 15 verses 1 to 4. It is about the death of Christ, the burial of Jesus Christ, and the resurrection of Jesus Christ. Ibig sabihin, we need to believe in the gospel of Jesus Christ, yung pong death, burial, and resurrection. Tatlo po yan na kailangan po natin paniwalaan. Kaya po, the question is believing enough? Pag tayo po ba'y naniwala, nanampalataya, wala na po tayong gagawin. Nasabi ko sa 1 Peter chapter 4 verse 17 sa bandang baba po ng verse, what will be the end of those who do not obey the gospel of God? Ano daw ang katatapusan doon sa mga hindi sumunod sa gospel ng ating Panginoon? Sa madaling sabi, the gospel of Christ must be obeyed. Hindi po tayo manatapos sa pananampalataya at paniniwala lang. But rather, once na tayo po nanampalataya at naniwala, kailangan lakipan po natin ng pagsunod. Now, ang tanong, how will you obey? It is found in the book of Acts chapter 2 verse 38. First, we are going to repent. Tayo po magsisisi po ng ating mga kasalanan. We are going to ask for forgiveness. We are going to confess our sins. At naniniwala po ko, kahit marami tayong kapalpakan sa ating Panginoon, mabigat yung nagawa nating kasalanan sa ating Diyos na buhay. Pero as long as nandoon po yung genuine repentance sa ating mga puso, the Lord is willing and able to forgive your sins. At dyan din po papasok yung pong death to sin. So yan po yung unang-unang step. Kailangan tayo po yung mag-repent or magsisi. And second, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. So tayo naman po yung babautisman sa tubig. So ilulubog po tayo sa tubig in the name of Jesus Christ po yan. At ang sabi po sa Romans chapter 6 verse 4, therefore we were buried with Him through baptism into death. Ulitin ko, therefore we were buried with Him through baptism into death, that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. So madaling sabi, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. Why? Dahil para bagang inililibing naman po natin ang ating mga kasalanan, kasabay naman po ng paglilibing kay Kristo. So yan po yung pangalawang step. We need to be baptized in the name of Jesus Christ. And the third step is we need to receive the gift of the Holy Spirit. Diyan naman po papasok ang ating transformation, yung ating pong regeneration. So sa madaling sabi, tayo mababago na po na nabanggit po sa Romans chapter 8 verse 11, ganyan po sa Titus 3:5. In fact, once we receive the gift of the Holy Spirit, we're also receiving power. Power saan? Aminin nyo man hindi sa lahat ng mga bisita na nandito.
Lahat tayo may kahinaan. Ang hirap magbago sa ating mga sarili. Minsan magbabago tayo 1 linggo, 2 linggo, 1 buwan, 3 buwan. Sa susunod na panahon, balik na naman sa dati. But you know what? Once you have the Holy Spirit in you, or the gift of the Holy Spirit in you, yan po yung tutulong po sa atin para magbagong buhay ng lubusan. At yan din po, yung tutulong po sa atin to overcome all our weaknesses. At yan din po magpapaalala po sa atin para makasunod po sa kalooban ng ating Panginoon. So take note of these 3 things na kailangan maganap po sa ating po mga buhay. First, we need to repent. Second, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. And third, we need to receive the gift of the Holy Spirit. And that is what we call the good news, and that is the gospel of Jesus Christ. So at this moment, sa lahat po ng mga bisita po na nandito, pwede po ba na itaas po ninyo yung 2 kamay? Yuko po ninyo yung mga ulo. Ganyan po sa lahat ng mga first-time viewers, makitaas lang po yung 2 kamay, yuko yung ulo. And please repeat after me with this prayer. Panginoong Jesus, lumalapit po ako sa iyo. Malapit po ako sa iyo. Bilang isang makasalanan. Isang makasalanan. Patawarin mo po ako. Patawarin mo po ako. Sa lahat ng aking mga pagkakamali. Sa lahat ng aking mga pagkakamali. At pagkukulang. Sa oras na ito. Sa oras na ito. Tinatanggap po kita. Tinatanggap po kita. Bilang sariling tagapagligtas. Bilang sariling tagapagligtas. At tinatanggap po kita. Tinatanggap po kita. Bilang Diyos na aking buhay. Bilang Diyos na aking. Naniniwala po ako. Naniniwala po ako. Na ikaw ay namatay. Ikaw ay namatay. Ikaw ay inilibing. At sa ikatlong araw, ay nabuhay na magmuli. Tulungan mo po ako makapagsimula ng bagong buhay. At idagdag mo po ako sa iyong kaharian. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan po yung first step. Para sa pangalawang step po, pwede po kayo tumawag po sa ating mga telephone numbers po dyan. Magpa-schedule po ng water baptism or otherwise. Andyan po yung FB page po natin. Pwede po kayo mag-message dyan para mabigyan kayo ng further instructions. So meanwhile, here's our beloved Pastor Norma for the additional message and benediction. So once again, brothers and sisters, God bless every one of you, and to God be all the glory. Amen. Praise God. Purihin po ang ating Panginoon. Tunay nga po na napakabuti po ng ating Diyos. Salamat, Pastor Lud, sa patuloy mong pag-share ng message of salvation, gospel of salvation. Kaya para po sa inyong lahat yan, yung mga nakatune in po, pwede po kayong magpabaptize po. Tumawag lamang po kayo. Alright po, tayo po idadako sa ating pong offertory sa Deuteronomy chapter 8 verse 18. And you shall remember the Lord your God, for it is He who gives you power to get wealth, that He may establish His covenant, which is stored to your fathers as it is this day. Purihin po ang ating Diyos. Mga Israelita po ito na mula po sa Ehipto, na sila po hirap na hirap, pinagpala po sila ng ating Panginoon. At kinausap sila ng ating Diyos na ang sabi ng ating Panginoon, nagpakilala siya, ako ang siya nagbibigay sa inyo ng kapangyarihan para kayo ay makakuha ng kayamanan. So kapag tayo po pinagpapala ng ating Panginoon, huwag po nating kalilimutan ng ating Diyos kasi nakatingin po siya sa atin at huwag natin pababayaan na masubukan ang ating pananampalataya na kapag tayo po ay pinagpala na, nagkaroon na tayo ng everything, nakalimutan na natin ang lahat. Amen? So ngayon po, pagkakataon natin para mapakita sa Panginoon ang napakalaking pag-ibig natin sa Kanya at sa Kanya pong gawain. Meanwhile, for complete details of our online giving, please refer to the ways and means to give dyan po sa ating ABP. Maraming salamat din po sa mga kapatiran walang sawang sumusuporta sa ating mga gawain. Alright, tumayo po tayong lahat. Yuko natin ang ating mga ulo. Let us pray. Dakilang Ama, maraming salamat po. Alam po namin, O Diyos, na dahil lang sa biyaya mo kami po ay naligtas. Hindi po nang dahil kami mga matutuwid. Lahat po kami, Lord, ay nagkulang nagkasala sa iyo. Kaya nung iginawad mo ang iyong grace, inaasahan mo na kaming lahat na patuloy mong pinapakain ang salita ng Diyos ay maging katulad mo. Magkaroon kami ng humbleness, which is humility, Panginoon. Napakahirap po, Panginoon, sa isang Kristiyano na ipamuhay ang salita ng Diyos. Ngunit dahil sa patuloy kang gumagabay sa amin, itinuturo mo sa amin ang kapamaraanan kung paano namin i-apply ang humility.
kaya't nakakayanan po namin. Kung meron man po sa amin sa ngayon, na hanggang ngayon ay hindi pa mai-apply ang humility, hanggang ngayon mataas pa rin ang pride, humihingi po kami ng tawad sa inyo. At nakakahiya po, sapagkat kayo na amin Diyos ay sakdal banal, ay nagpakbaba. Wala kang laman, Lord. You are a spirit, pero nagsuklop ka ng laman para lang magkaroon ka ng dugo na ibubuhos sa cross of Calvary. Kaya Ama, ipatawad mo pong lahat ang aming mga kayabangan. Ipatawad mo pong lahat ang mga salitang lumalabas sa mga bibig namin na nakakasakit po kami sa aming kapwa. Na ngayong Kristiyano kami, basang-basa, Panginoon, ang aming mga attitude. Kaya patawarin mo po kami sa mga bagay na to. Magmula po sa ngayon, tulungan mo po kami magbago. Sapagkat napakarami po namin dinudulog sa inyo na kinakailangan po dumating sa aming mga buhay. At alam namin na itong hadlang na to ay inalis mo sa amin ngayon. Kaya Ama, nagtitiwala po kami na yung Holy Spirit ang siyang tutulong sa amin para isuklob namin ang humility sa aming pong katauhan. Yun at po ang iyong mapagpalang kamay, Panginoon. Sa inyong mga anak, patuloy mo igawad ang basbas, paspasan mo mula ulong hanggang talampakan. Ingatan mo po mga kaisipan, huwag mong pabayaan na umira lang pride. Huwag mong pabayaan, Panginoon, ang mga sariling konsepto, kundi bagkos paniwalaan nila ang mga katuroan mo. Ingatan mo rin ang mga katawang lupa, Lord. Huwag mong ipabaya sa gawa ng kaaway, Lord, sa mga sakit, mga fatal accident, Lord. Lagi mong ipagkaloob, Panginoon, ng kalusugan. Huwag mong pahintulot sa mga deadly diseases o kung ano pa mga sakit na magpapahirap. Ganon din po, i-boost mo po ang masaganang pagpapala. Yamang alam namin na kayo po nanggagaling sa inyo ang kayamanan, nanggagaling sa inyong wealth, nanggagaling sa inyong katalinuhan kung paano kami kikita ng pananalapi sa aming pang-araw-araw na buhay. Basbasa mo rin, Panginoon, ang lahat ng mga alay at handog ng mga anak. Patuloy mong igawad at ibalik, Panginoon, ang kanilang kabutihan sa inyo. Pagpalain mo po ang aming bansa. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat nangusap ka sa amin na ibinigay mo ang tagumpay sa amin. Ngunit patuloy kaming nananalangin. Dalangin namin lahat ng mga kababayan namin ay makakilala po sa inyo. Ang buong katotohanan po ay mahihatid namin sa kanilang pintuan, sa kanilang mukha, Panginoon. Kaya, Ama, salamat po ng marami. Ingatan mo po ang bawat isa sa pag-uwi. Sa iyo po lahat ang kapurihan. In Jesus' name we pray. Everybody say amen. The Lord bless and keep you, make His face shine upon you and be gracious to you. Lift up His countenance upon you and give you peace. God bless you and to God be the glory. A blessed day to all brethren. Let us pay attention to these important reminders. For online giving and Bible study offerings, you may refer to the details being flashed on the screen. Kung nais niyo pong magpa-schedule ng baptism and one-on-one online counseling via Zoom, you can call us via the contact numbers flashed on the screen and send a message on our Facebook page. Let's continue to support our church. We are excited to announce this church update, calling all main church servants force teaching and extension church pastors. Catch the continuation of the Teachers Training Seminar entitled The Teacher, happening tomorrow, October 16, 7:30 p.m. via Zoom. To all Servants Force, the chapter reading for the Servants Force devotion on Tuesday, October 17 is Psalm chapter 119, verses 73 to 104. To all Yopper, take the chance to be a part of the team's Pray, Talk, Eat on October 21, Saturday, 7 a.m. via Zoom. You can message Yopper's social media pages to join. To all students who are done with 1FC Books 1 and 2, we encourage you to join the online workshop to become a certified Book 2 1FCer on October 28, Saturday, 1 p.m. via Zoom. Registration fee is 200 pesos per head. Sign up now via the 1FC portal at 1fc.jctgbtg.com. To all 1FCers and their students, see you at our next 1FC Fellowship Night on November 6, Monday, 7 p.m. via Zoom.
This is also open to those who are interested with our One of C discipleship. This is your chance to join the Servants Force, calling all those with God-given gift and skills. We are looking for passionate individuals who will be part of the worship team, Cat Prod, and Service Operations Ministries. For worship team, we need vocals and band such as electric or acoustic guitarist, bassist, keyboardist, and drummer. For Cat Prod, we need new addition to the C-Cube, video team, multimedia and graphics services team, audio and tech support. The service operations is also in need of Bethesdan, Gideon, and comrades. The applicants must have completed 1FC Books 1 and 2 as a basic requirement. Scan the QR code to apply or fill out the online application form found on our social media pages and website. Our Servants Force department will get in touch with you after the submission of the application form. Sign up now! IDO for Music is now on Spotify, Apple Music, YouTube Music, Deezer, Amazon Music, and other digital platforms. You can also start using IDO for Songs on your Facebook and Instagram stories and reels and TikTok videos. Our church merchandise are up for grabs. Our very own calling card and newest sticker designs are available for purchase. We encourage you to visit our church kiosk located at the entrance to purchase. You can also contact us via our Facebook page or the numbers flashed on the screen to order.